Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2251 hanggang Kabanata 2260. Kabanata 2251. General Ghostbone, napakarami mong pakinabang sa akin, maaari mo bang hayaan akong mamatay bilang isang edukadong tao? Kakaibang sabi ni Hansen. Itinigil ni General Ghostbone ang kanyang pagtawa at nagsabi, salamat sa paggawa mo ng napakarami para sa akin, ngunit natatakot akong wala akong panahon upang makipag-usap sa iyo. Ang kailangan mo lang malaman ay ang relic na iyong na-recover ay isang susi na nagbibigay daan sa pagbubukas ng kahon ng kayamanan ng banal na pinuno. Kapag nakuha ko na ang relic mula sa banal na monumento, gagamitin ko ang iyong katawan upang maglakbay sa buong mundo. Ang iyong katawan ay tiyak na magiging sikat. Hindi ka mamamatay ng walang kabuluhan. Ano kung mayroon kang susi? Alam mo ba kung nasaan ang banal na monumento? Tanong ni Hansen. Kung hindi ko alam, ano ang saysay ng pagkuha ko sa platong iyon? Ang banal na monumento ay nasa planetang ito mismo. Kailangan ko lang lumabas sa katawang ito. Pagkatapos, maaari akong pumunta sa monumento at makuha ang relic ng pinuno. Tila masayang masaya si General Ghostbone. Tila nalulunod siya sa kanyang sariling panaginip. Si Hansen ay isang duke lamang, at noon, si General Ghostbone ay hindi kapani-paniwalang malakas sa buong mundo. Titingnan pa nga niya ang lahat ng mga piling Elite King class, ngunit ngayon, wala siyang magawa. Kung bibigyan ng pagkakataon para sa ibang bagay, hindi sana siya nanirahan bilang isang duke. Noon, kung pumili siya ng isang deified na katawan, kailangan niyang mag-isip. Ngayon, isang duke ang nasa kanyang kontrol. Inisip niya na ito ay kanyang ari-arian na, at hindi sigurado si Hansen na makatatakas siya dito. Si Hansen, matapos marinig ang kaunti, ay kinilala na karamihan ay panaginip ni General Ghostbone. Hindi niya sinabi sa kanya kung saan eksakto ang monumento. Nang akmang magtatanong pa siya, nanginginig ang kanyang katawan. Ang Ghostbone mask ay naging alikabok sa kanyang mukha. Ang kalooban ni General Ghostbone ay papunta sa kanyang sariling dagat ng kalooban. Sa ngayon, si Hansen ay naging isang banal na buto. Mukhang parang kristal o estatwa na gawa sa buto. Pakiramdam na parang ang mga taong nakakita sa kanya ay tiyak na maghahangad na sumunod sa kanya. Alam ni Hansen na natapos na ng kanyang katawan ang proseso ng pagbabago. Masyado nang huli para tanungin niya si General Ghostbone ng anumang bagay ngayon. Lahat, bumalik na ako. Manginig sa ilalim ng lindol ng aking mga yapak. Ang kalooban ni General Ghostbone ay isang bagay na tunay na demonyo. Sumisigaw siya sa sariling kalooban ni Hansen. Si General Ghostbone, nang makapasok sa dagat ng kalooban ni Hansen, ay nagulat. Bakit ganito ang iyong dagat ng kalooban? Tiningnan ni General Ghostbone ang dagat ng kalooban. Mayroong isang tore sa gitna nito, at sa loob, mayroong lahat ng uri ng mga hayop at xenogeneic sa paligid nito. Parang isang maliit na mundo sa sarili nito. Hindi pa nakakakita si General Ghostbone ng ganoon dati. Ito ay tinatawag na dagat ng kaluluwa, ang tinig ni Hansen ay narinig sa loob ng dagat ng kaluluwa. Wala akong pakialam kung ano ang dagat ng kaluluwa na ito, kapag nandito ako, ito ang aking teritoryo. Ang makapangyarihang kalooban ni General Ghostbone ay pumipigil sa dagat ng kaluluwa. Gusto niyang angkinan ang lugar na iyon at sirain ang kalooban ni Hansen. Kapag nagawa na niya iyon, lubos na niya nang maangkin ang katawan ni Hansen para sa kanyang sarili. Ngunit sa sandaling dumating ang kanyang kaluluwa doon, sa sulok ng dagat ng kaluluwa, isang itim na kristal na armor set ay biglang nabuhay at nagliwanag sa kanyang mga mata. Isang nakakatakot na kalooban ang sumalakay sa buong dagat ng kaluluwa. Ang makapangyarihang deified na kalooban ni General Ghostbone ay nawasak nang dumating ang kalooban na iyon. Wala siyang pagkakataon. Imposible, wala nang pagkakataon si General Ghostbone na makatakas sa dagat ng kaluluwa. Sumigaw siya, at ang nakakatakot na kalooban niya ay dinurog hanggang sa wala na. Ang kapangyarihan ng itim na kristal na armor set ay hamina. Parang walang nangyari sa lahat ng oras na iyon. Ang kalooban ng isang general ay napabilis na naalis. Bakit siya nagmadali na magpakamatay? Hindi man lang niya sinabi sa akin kung nasaan ang banal na monumento. Alam ni Hansen na mangyayari ito.
Walang magiging maganda ang wakas para sa sinumang naghahangad na salakayin ang kanyang dagat ng kaluluwa. Maaaring nakaramdam si Hansen ng kaunting awa sa nangyari, ngunit sa huli ay natuwa siya. Ang natitirang kapangyarihan ni General Ghostbone ay nasa katawan pa rin ni Hansen, at iyon ay kanya na ngayon. Maaari siyang maging mas mahusay dito. Maraming kapangyarihan ng Ghostbone ang nagtipon sa katawan ni Hansen. Kung kanyang pinagbubuti ang lahat ng kapangyarihan ng Ghostbone na iyon, maaari siyang maging isang duke. Gayunpaman, ito ay natitirang kapangyarihan lamang mula kay General Ghostbone. Hindi ito magiging kasing epektibo ng isang perpekto at hilaw na kapangyarihan. Gayunpaman, ito ay deified na kapangyarihan. Ang lakas at kadalisayan ay natural na mas mahusay kaysa sa isang duke. Ang bawat onsa ng kapangyarihang iyon ay lubos na walang kapantay. Ngayon, ang katawan ni Hansen ay puno ng deified na kapangyarihan ng Ghostbone. Ang kanyang katawan ay parang isang kayamanan sa kanyang sarili. Hindi na niya kailangang maghanap pa ng anumang mga resources. Kailangan niya lamang pagbutihin ang kapangyarihang iyon at malamang na umangat mula rito. At hindi lamang ang kanyang Dangshan Sutra at Blood Pulse Sutra ang angat. Kahit ang kanyang The Story of Genes ay maaaring umangat upang maging duke. May posibilidad pa itong umabot pa. Mabait si General Ghostbone. Nakakaawa na namatay siya ng maaga. Magiging perpekto sana kung nasabi niya sa akin kung nasaan ang banal na monumento, bamantong hininga si Hansen. Nag-iisip si Hansen ng kaunti, at pagkatapos, iminulat niya ang kanyang mga mata. Nakita niya si Fox Queen na nakatayo sa harap niya. Mahal ko, maraming salamat, malamig na sabi ni Hansen habang tinitingnan niya si Fox Queen. Ngayon, ang kanyang katawan ay parang kay Ghostbone. Hindi nakita ni Fox Queen ang nangyari sa loob ng dagat ng kaluluwa, kaya hindi pa niya alam na namatay na ito. Ngayon ay maaari niyang magpanggap na si General Ghostbone, at sa paggawa nito, lokohin si Fox Queen. Tiningnan ni Fox Queen si Hansen at tumawa, mukhang napakasama mo. Ghostbone, sa tingin mo ba tutulungan kita? Ikinulong mo ako rito sa loob ng 1,000,000,000 taon, lahat ay para pahirapan ako. Matagal ko nang hinihintay ito. Ngayon na may katawan ka na at hindi mo magagamit ang iyong kapangyarihan sa loob ng ilang sandali. Ikaw ay isang duke lamang, kaya dumating na ang oras para patayin kita. Nagulat si Hansen. Hindi niya inaasahan ito. Gusto niyang magpanggap na si General Ghostbone, lahat ay para lokohin siya. Akala niya makakakuha rin siya ng ilang lihim mula sa kanya. Hindi niya alam na mangyayari ito. Pambihira ang itsura ni Fox Queen. Ang kadena ng substansya sa paligid ng kanyang katawan ay nakakulong sa kanya. Ang kanyang puting buhok ay umuugoy at ang kanyang buntot ng soro ay nanginginig. Sisirain niya ang hangin. Ang kadena at ang mga gapos ay puno ng itim na usok. 5 multo na kamay ang sumubok na hawakan ang leeg, palso, at bukong-bukong ni Fox Queen. Gayunpaman, hinarang ng kadena ng substansya ni Fox Queen ang mga itim na kamay na iyon. Hindi sila mapigilan ng mga kamay. Inilahad ni Fox Queen ang kanyang kamay, at ang kadena ng substansya ay papunta kay Hansen. Teka, hindi ako si General Ghostbone, ako si Sanmo. Mabilis na sabi ni Hansen. Marahil ang panlilinlang na iyon ay gagana sa iba, ngunit hindi ito gagana sa akin. Hindi naniwala si Fox Queen kay Hansen, at ang kadena ng substansya ay patuloy na papunta sa kanya. Hindi ito titigil. Naniniwala si Fox Queen na ito ang kanyang tanging pagkakataon. Ang kanyang katawan ay nakatali, at ginugol niya ang karamihan sa kanyang kapangyarihan sa pagpipigil sa mga metal na kadena. Ang aktwal na kapangyarihan na magagamit niya ay isang napakaliit na halaga sa kanyang kabuuan, at kailangan niyang patayin si General Ghostbone habang ang kanyang katawan ay isang duke pa lamang. Kung mas huli pa, wala na siyang pagkakataong iyon. Maraming taon nang hinihintay ni Fox Queen ang pagkakataong ito. Kabanata 2252. Mabilis na umatras si Hansen, at tinawag niya ang kanyang Gold Demon Bog King na si Baisema upang protektahan ang kanyang panlabas. Boom! Ang di nakikitang kadena ng substansya ay bumagsak sa Gold Demon Bog King na si Baisema. Ang Baisema ay patuloy na nanginginig, at malakas na umalangaw-ngaw ang mga tunog na parang pagkiskes. Parang ito ay masisira. Nagulat si Hansen. Karamihan sa kapangyarihan ni Fox Queen ay ginagamit sa pagpipigil sa mga paghihigpit ng kadena sa kanya. Kahit na ganoon, ang Demon Bog King na si Baisema ay hindi kayang tiisin ang isang maliit na halaga ng kanyang kabuuang kapangyarihan. Kung uulitin niya ang parehong aksyon ng ilang beses pa, tiyak na masisira niya ito. Ang isang deified elite ay talagang nakakatakot. Ang isang maliit na halaga lamang ng kapangyarihan ay kayang talunin ang anumang uri ng nilalang.
Iniisip ni Hansen kung paano siya makatatakas sa napakahirap na sitwasyong ito na kanyang nararanasan. Hindi nagulat si Fox Queen na nahadlangan ni Hansen ang kanyang unang pag-atake. Akala niya ay si General Ghostbone ito, at kaya hindi siya nagulat na nahadlangan niya ang suntok. Ang kadena ng substansya na kanyang pinutol ay hindi humina. Ito ay parang isang kadena na sumilo sa Demon Bog King na si Baisema at humigpit at sinubukang sugpuin ito. Nakita ni Hansen na kumikislap ang Baisema. Marami sa kanyang gintong alikabok ang naalis ng humihigpit na silo. Kumunat ang kanyang noo. Fox Queen? Noong una akong dumating dito, naaalala mo ba ang unang bagay na sinabi ko? Nakikipag-usap si Hansen kay Fox Queen habang nasa loob pa rin siya ng Baisema. Ghostbone? Tapos na. Ito ang araw ng iyong kamatayan, malamig na sabi ni Fox Queen. Mabilis na nag-isip si Hansen sandali at pagkatapos ay nagsabi, paano naman ang mga bagay na pinag-usapan natin noong nasa Whitebone Big Hill tayo? Tiyak na hindi iyon narinig ni Ghostbone. Sinabi mo na ang pangalan kung saan mo ay masama. Sinabi mo na ang isang kahoy ay sapat na nakakapagod at ang katotohanan na mayroon akong 3 kahoy ay ginagawa akong sobrang nakakapagod. Nagulat si Fox Queen. Kumunat ang kanyang noo at tiningnan si Hansen, at tila parang nagsisimula na siyang maniwala sa kanyang mga sinasabi. Ang kalooban ni General Ghostbone ay winasak ko. Natatakot ako na baka gusto mong maghaiganti sa akin, at kaya iyon ang dahilan kung bakit ko pinanatili ang pagkukunwari at nagpanggap na siya. Hindi talaga ako si Ghostbone, sabi ni Hansen. Tinitigan ni Fox Queen si Hansen sandali, at pagkatapos ay tinanong niya, ano ang xenogeneic na nakita mo sa loob ng Whitebone Big Hill? Agad na inilarawan ni Hansen ang mukha ng xenogeneic. Matapos marinig ni Fox Queen ang kanyang sinabi, mas lalo siyang naniwala sa kanya. Nag-alangan si Fox Queen sandali, at pagkatapos ay tinanong niya si Hansen, nang dalhin ka rito ni Little Black, hindi kita kinausap. Ano ang sinabi ko? Kinausap mo ako, naisip ni Hansen, at pagkatapos ay sinabi niya sa kanya, halika. Si Fox Queen, nang marinig si Hansen, ay tila nagulat. Ang kadena ng substansya sa Baisema ay nagsimulang mawala. Nanlaki ang kanyang mga mata, at may ekspresyon ng kawalan ng paniniwala, tiningnan niya si Hansen. Totoo bang ikaw si Sanmo? Totoo akong si Sanmo. Hindi ako si Ghostbone. Paano kita mapapaniwala? Naramdaman ni Hansen na parang iiyak na siya. Hindi niya dapat sinubukang magpanggap na si General Ghostbone. Dapat sana ay naging tapat siya sa kanya. Ang paraan ng iyong pag-iisip at pagsasalita ay naiiba, ngunit si Ghostbone ay masama, medyo nag-aalinlangan pa ring maniwala sa kanya si Fox Queen. Hindi siya naniniwala na kayang talunin at sirain ni Hansen ang kalooban ni General Ghostbone. Si General Ghostbone ay isa sa nangungunang 10 general ng Sacred. Siya at si General Ghostbone ay mga deified, ngunit kahit siya ay hindi makalalapit sa pagkatalo kay General Ghostbone. Si Hansen ay isang duke lamang. Totoo akong si Sanmo, masama ang loob ni Hansen. Hindi niya alam ang isang tiyak na paraan kung saan niya mapapatunayan ang kanyang pagkatao sa kanya. Paano mo winasak ang kalooban ni General Ghostbone? Tiningnan ni Fox Queen si Hansen at tinanong ang tanong. Sumagot si Hansen, may talento ako. Ang aking lakas ng loob ay lumalampas sa lakas ng loob ng mga deified elite. Para kay General Ghostbone na salakayin ang aking kalooban gamit ang kanyang sarili ay wala nang iba kundi isang hangarin sa kamatayan na maibibigay ko. Hindi pa rin ito naniwala si Fox Queen, at tiningnan niya si Hansen. Kilala niya si General Ghostbone, at hindi talaga siya tunog na tulad niya habang nagsasalita. Nag-isip si Hansen at nagsabi, kahit na makuha ni General Ghostbone ang aking katawan, hindi niya magagamit ang aking mga alaala. Posible iyon. Ang pagkonsumo ng kalooban ng isa at ang pagkuha ng kanilang mga alaala ay hindi isang mahirap na gawain para kay Ghostbone, sabi ni Fox Queen. Nanahimik si Hansen. Hindi niya ito maipaliwanag. Biglang ngumiti si Fox Queen. Madaling patunayan kung ikaw si Ghostbone. Sumunod ka sa akin sa Whitebone Big Hill at makikita natin. Bakit? Tanong ni Hansen. Ngumiti si Fox Queen. Ang xenogeneic sa Whitebone Big Hill ay bunga ng isang pagkakamali sa bahagi ni Ghostbone. Hindi alam ni Ghostbone kung ano ang nangyayari sa labas, at nang bumalik siya, ito ay bilang isang Ghostbone mask lamang. Hindi na siya muling pumasok sa Whitebone Big Hill, kaya hindi niya alam na mayroong xenogeneic sa loob. At ang xenogeneic na iyon ay pinayagan na makapasok doon ng Whitebone Big Hill. Si Ghostbone ay dating boss sa Whitebone Big Hill, kaya, kung ikaw si Ghostbone at pupunta ka sa Whitebone Big Hill, mararamdaman ng xenogeneic ang iyong presensya. Lalabanan ka nito.
Ang White Bong Bigel ay hindi maaaring magkaroon ng dalawang pinuno. Maaari kong subukan, sabi ni Hansen. Hindi masyadong nagsalita si Fox Queen, kaya naglakad na lamang siya sa kabilang panig ng pangunahing bulwagan. Ginamit niya ang susi upang buksan ang impyernong pintuan ng kalansay. Pagkatapos, dinala niya si Hansen pabalik sa Whitebone Big Hell. Nakatayo si Hansen sa tuktok ng Whitebone Big Hell, at wala siyang naramdaman na kakaiba. Nag-aalala si Hansen na ang kanyang kapangyarihan ng Ghostbone ay mag-uudyok sa Whitebone Big Hell. Sa kabutihang palad, wala sa ganitong uri ang nangyari. Patuloy na tinitigan ni Fox Queen si Hansen, handang patayin siya anumang oras. Ngunit nang pumasok si Hansen, ang Whitebone Big Hell ay walang anumang reaksyon. Ang Xenogeneic ay hindi dumating upang hanapin si Hansen, kaya nagulat siya ng husto. Totoo ngang ikaw si Sanmo, nagsimulang maniwala ng husto si Fox Queen kay Hansen ngayon. Ate, totoo ngang ako si Sanmo, ipinakita niya sa kanya ang isang mapait na ngiti. Pinunasan ni Fox Queen ang kanyang buhok at kakaibang tiningnan si Hansen. Si Ghostbone ay hindi kailanman maniniwala na siya ay mapapatay ng isang duke. Nang marinig niya iyon, huminga ng maluwag si Hansen. Tila naniwala na sa kanya si Fox Queen. Fox Queen, patay na si Ghostbone. Ikaw at ako ay walang sama ng loob sa isa't isa, kaya hindi na kailangang makipaglaban. Paano kung maghanap tayo ng paraan kung saan maaari tayong makaalis dito? Sa ganoong paraan, makakabalik ka na sa paglalakbay sa mundo, sabi ni Hansen, habang tinitingnan si Fox Queen. Bumantong hininga si Fox Queen. Kung kaya kong basagin ang kandado, nasa labas na ako. Bakit pa ako magbabantay dito? Hindi ka makakaalis sa lugar na ito ng mag-isa. Marahil magkakaroon ng paraan kung tayo ay magkasama. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa kandado, at marahil magkakaroon ako ng paraan upang basagin ito. Gusto ni Hansen na panatilihin si Fox Queen, at gusto niyang malaman kung mayroong paraan upang umalis sa lugar na iyon. Noong nakaraang buwan, ginugol ni Hansen ang kanyang oras sa pagsusuri sa mga paghihigpit at hangganan na inilagay sa palasyo. Ginamit niya ang kanyang purple eye butterfly upang makita ang mga bagay, ngunit hindi siya nakakita ng paraan upang basagin ang mga paghihigpit. Ngayon, iba na ang mga bagay. Ginamit ni Ghostbone ang natitirang bahagi ng kanyang kapangyarihan upang bigyan siya ng isang Ghostbone body. Maaari na ngayong basagin ni Hansen ang mga paghihigpit, taya niya. Kabanata 2253. Ang kalooban ni Ghostbone ay winasak ng itim na kristal na baluti. Ang kapangyarihan ni Ghostbone ay naiwan na ngayon sa katawan ni Hansen, at bagaman hindi masyadong magagamit ni Hansen ito, ang kanyang kapangyarihan ay kapareho ng kapangyarihang pumipigil. Iyon ay nagbigay sa kanya ng isang bagong posibilidad. Kailangan ni Hansen na maghanap ng paraan kung saan niya mababasag ang mga paghihigpit, at sa paggawa nito, marahil ay makatatakas sa lugar na iyon. Ngunit dahil naroon si Fox Queen, hindi siya papayagan na pumunta at subukan ang iba't ibang mga paraan ng walang pakundangan. Kung magkakaroon ng labanan, hindi kayang talunin ni Hansen si Fox Queen. Kaya, kailangan niyang maghanap ng paraan kung saan maaari siyang magpanggap na mabait at pagkatapos ay basagin ang mga paghihigpit. Ang mga panggapos na ito ay isang bagay na kahit ako ay hindi kayang basagin. Ano ang nagpapaisip sa iyo na kaya mo itong gawin? Inikutan ni Fox Queen ng mata si Hansen. Ngunit mabuti na manatili ka rito. At least mayroong isang taong makakausap ko rito, at posibleng mapigilan ang pagkabagot na muling manirahan. Maganda ang tunog niyan. Ngunit kahit gaano kagande ka, magiging boring din ito pagkatapos ng ilang sandali. Wala akong gana o gusto na manatili sa iyo ng hayagan, naisip ni Hansen sa sarili. Hindi mo masasabi iyan. Binago ni Ghostbone ang aking katawan sa isang Ghostbone body. Ngunit magagamit ko pa rin ang kapangyarihan ng Ghostbone. Sa tingin ko ang mga paghihigpit na nakakulong sa lugar na ito ay nauugnay sa mga kapangyarihan ng Ghostbone. Hindi imposibleng basagin, sabi ni Hansen. Mukhang medyo nababagot na si Fox Queen ngayon. Ang mga paghihigpit dito ay hindi lamang sa mga kapangyarihan ng Ghostbone. Kahit na muling isilang si Ghostbone, hindi niya ito mabubuksan dahil hindi siya naging deified. Lalo na iyon ang totoo sa iyo. Manatili ka lang sa akin dito, at magiging maayos ang lahat. Pagkatapos noon, bumalik si Fox Queen sa palasyo. Sinundan din siya ni Hansen pabalik sa palasyo. Mukhang hindi gaanong binibigyang pansin ni Fox Queen ang posibilidad na makatakas, at wala rin siya sa mood na pag-usapan ito. Si Hansen lamang ang makakapagsuri at makapag-aanalisa ng mga paghihigpit ng palasyo. Hindi titingnan ni Hansen ang mga paghihigpit ni Fox Queen sa ngayon.
Sa ngayon, sinusuri niya ang mga paghihigpit sa mga dingding. Kung kaya niyang basagin ang mga ito, madadala siya ni Little Star palabas doon. Gamit ang Dunction Aura upang obserbahan ang mga paghihigpit sa dingding, napansin niya na perpekto ang mga ito. Ang mga kadena ng substansya ay mahigpit na nakatali, at mayroon silang kakaibang porma sayon. Kahit nagagamit siya ng super spank, ang kapangyarihan ni Hansen ay hindi sapat upang basagin ang mga kadena. Kung noon pa iyon, wala nang posibleng paraan si Hansen na gawin ito. Ngunit ngayon ay mayroon siyang Ghost Bone Body. At bukod pa doon, mayroon siyang kapangyarihan ni Ghost Bone ng isang deified na nilalang. Hindi imposible. Kung si Fox Queen ay nakabasag ng isa sa mga linya at pinayagan siyang makatakas noon, naisip ni Hansen na makakagawa siya ng paraan palabas para sa kanyang sarili. Ginamit ni Hansen ang Purple Eye Butterfly upang suriin ang buong palasyo. Sinusubukan niyang makita kung paano itinayo ang palasyo at sa anong paraan. Ang mga paghihigpit ay hindi idinagdag ng hiwalay. Ang mga ito ay nakabalot at itinayo sa mismong core ng gusali. Ang bato ng palasyo ay bahagi ng mga paghihigpit. Kahit si Fox Queen mismo ay bahagi ng paghihigpit na iyon. Maliban kung ang buong paghihigpit ng palasyo ay mawawala, si Fox Queen ay hindi kailanman makakaalis. Gusto niyang basagin ang buong paghihigpit ng palasyo, ngunit sa paggawa nito, hamanin niya ang sariling kapangyarihan ni Fox Queen. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya umaasa na makatakas. Matalino si General Ghostbone. Siya mismo ang nag-isip ng disenyo ng palasyo, at pagkatapos ay nagpatuloy na itayo ito. Ang mga paghihigpit dito ay kamangha-manghang, ngunit lahat ng iyon ay ginawa sa pamamagitan ng Ghostbone Technique. Ngayon na mayroon akong Ghostbone Body, kung makakakita ako ng isang depekto sa gusali, maaari akong makatakas, kahit na ang pagsira sa buong mga panggapos ay magiging mahirap. Ipinagpatuloy ni Hansen ang kanyang pagsusuri sa palasyo. Bigla, tumalon ang puso ni Hansen. Sa palasyong iyon na puno ng mga paghihigpit, nakakita nga siya ng isang napakaliit na depekto. Hindi dapat tawaging depekto iyon. Ito ay isang maluwag na substansya lamang, ngunit kay Hansen ito ay isang tunay na pag-asa. Kung saan ito natagpuan ni Hansen ay malapit sa estatwa ng isda malapit sa pond. Doon niya unang pinasukan ang lugar. Kung tama ang aking hula dito, mayroong isang depekto. At iyon ay dahil patuloy na ginagamit ni Fox Queen ang kanyang kapangyarihan upang pilitin na buksan ang eksaktong lugar na iyon upang ang maliit na hayop ay makapasok at makalabas sa pagsisikap na maakit ang ibang mga nilalang dito. Bagaman ang kapangyarihan ni Fox Queen ay hindi kayang basagin ang paghihigpit ng lubusan, matapos ang mahabang panahon ng pagiging sira-sira ng kaunti, ang kadena ng substansya doon ay lumuwag. Ngayon, may paraan na si Hansen kung saan siya makatatakas. Sa Planet Ice Blow, isang grupo ng mga tao ang naglalakad ng malalim sa mga bundok. Kung nakita ito ni Hansen, magugulat siya ng husto. At iyon ay dahil ang lahat ng mga malalaking tauhan ng Ice Blue Base ay naroon. Si Mr. White, Crime, Ice Blue Knights, ilang King Class Ice Blue Knights, Inspector Edward, at iba pa. Ang team na iyon ang gulugad ng Ice Blue Knights. Mr. White, gamit ang kamangha-manghang mga kapangyarihan na mayroon ka, kahit ikaw ay hindi kayang tukuyin kung saan maaaring napunta si Han Senador. Malamig na sabi ng Ice Blue Knight na katabi ni Edward. Hindi magsisinungaling si Mr. White, galit na sumagot si Crime. Kumaway si Mr. White ng kanyang kamay upang pigilan si Crime sa pagsasalita pa. Malamig niyang sinabi, ang aking mga kapangyarihan ay hindi ako magdadala sa maling landas, at ang magagawa ko lang ay hulaan kung nasaan siya ngayon. Ang tanging posibilidad na hindi ko malaman kung nasaan siya, ay dahil pinipigilan ako ng isang malakas na kapangyarihan. Ang masasabi ko lang, ay maghanda tayong makipaglaban. At sa kasong iyon, inaakala kong magkakaroon ng malaking labanan kapag natagpuan natin siya. Makikinig kami sa lahat ng iyong sasabihin sa amin, tahimik na sabi ng Ice Blue Night King. Pinigilan ni Edward ang Ice Blue Knight sa pagsasalita. Sinundan nila si Mr. White at ipinagpatuloy ang kanilang paglalakad. Ang grupo ng mga tao ay malayo na sa mga bundok. Patuloy na pinamumunuan sila ni Mr. White habang kinakalkula ang isang bagay. Kuwait, bakit ka patuloy na naglalakad ng paikot-ikot? Halika at makipag-usap ka sa akin, tinititigan ni Fox Queen si Hansen habang nakahiga siya sa isang kama na yari sa Jade na kinakausap siya. Naghahanap ako ng paraan kung saan natin mababasag ang mga paghihigpit na pumipigil sa lugar na ito, upang makalabas tayo. Alam ni Hansen na hindi niya ito maitago sa kanya, kaya sinabi niya ito ng diretso. Si Fox Queen, nang marinig siya, ay hindi naniwala na kayang basagin ni Hansen ang mga paghihigpit doon. Ang isang gabi ng kasiyahan ay walang kapantay.
Tigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras at magpakita ng kaunting pag-aalaga sa mga taong nasa paligid mo. Ang tinig ni Fox Queen ay puno ng pang-aakit, at siya ay parang isang nakakaakit na demonyo. Ang natitirang ghost bone masks ba ay may kalahating deified na kapangyarihan? Tiningnan ni Hansen ang mga ghost bone masks sa side hall. Ngumiti si Fox Queen. Siyempre hindi. Dito lamang nakatira si General Ghostbone noon. Nang siya ay narito, mayroon silang kapangyarihan. Ngunit ngayon na ang kanyang kapangyarihan ay nasa iyong katawan, ang mga maskarang iyon ay walang silbi na ngayon. Naisip ni Hansen ang isang paraan kung saan siya makalalabas, ngunit mahina pa rin siya. Hindi niya kayang suntukin ang paghihigpit na lumuwag na, kaya, kailangan niyang maghanap ng ibang paraan upang makamit iyon. Kumuha si Hansen ng isang maskara, at totoo nga, walang kapangyarihan. Gayunpaman, ito ay napakamatibay. Kaya mo bang buksan ang White Bone Big Hell para masilip ko? Tanong ni Hansen. Dahil ang mga ghost bone masks ay walang silbi, iniisip ni Hansen ang Blood Kirin. Kung kaya niyang humingi ng tulong nito, magiging mas madali para sa kanila na umalis. Bakit mo gustong pumasok doon? Tanong ni Fox Queen kay Hansen. Gusto kong makita kung kaya ko itong paamuhin. Kung makukuha ko ang kapangyarihan nito, baka kaya kong basagin ang mga panggapos, tapat si Hansen dahil iyon mismo ang kanyang iniisip. Ah, okay. Magandang pag-iisip iyan. Sige, gawin mo iyon. Inihagis ni Fox Queen kay Hansen ang itim na buto na susi na nakasabit sa kanyang leeg. Kabanata 2254. Si Hansen ay isang duke at gusto niyang paamuhin ang Blood Kirin. Naisip ni Fox Queen na isang katawa-tawa na ideya iyon. Ang Blood Kirin ay kasing halimbawa ng isang king. Maaaring hindi ito matalo sa isang labanan laban sa isang kalahating deified na nilalang kahit na. At bukod pa doon, ito ay ang ampon na anak ng White Bone Big Hell. Doon ang teritoryo nito, at maaari nitong makita ang pagpapalakas nito dahil sa pag-aari doon. Swerte na nagamit ni Hansen ang kanyang kalasag upang manatiling buhay, ngunit naisip ni Fox Queen na isang biro na gusto niyang subukan at paamuhin ang Blood Kirin. Ngunit dahil wala siyang ibang gagawin, maaaring nakatulong ito upang maibsan ang pagkabagot sa loob ng kaunting panahon. Matapos muling pumasok si Hansen sa White Bone Big Hell, nagtungo siya sa Lotus-like na tuktok ng bundok. Kung wala siyang kakayahan upang paamuhin ang Blood Kirin, gagamitin niya ang Blood Pulse Sutra, at itataas man lang ito sa ranggo ng duke. Pagkatapos, magagamit niya ang Jad Esken at Super Spank sa pag-asang sapat na iyon upang basagin ang bahaging iyon ng mga panggapos ng palasyo. Nakatayo si Fox Queen sa harap ng impyernong pintuan ng kalansay. Pinapanood niya ang paggalaw ni Hansen. Si Hansen ay may ghost bone body, at sa mata ng Blood Kirin, ginawa siya nitong isang perpektong grupo ng sustansya. Isang kawili-wiling bagay ang tiyak na mangyayari kung maramdaman ng Blood Kirin ang kanyang pagdating. Tulad ng iniisip ni Fox Queen, si Hansen ay 50 milya ang layo mula sa Lotus Peak ng isang dagandong ang umalingaw mula sa kanyang destinasyon. Isang sandali pa, ang Blood Kirin ay bumaba mula sa Lotus Mountain Top kasama ang pulang ulap nito. Ang mga duguan nitong mata ay nakatitig kay Hansen. Pagkatapos, ang nilalang ay tumalon patungo sa kanya kasama ang kakaibang sigaw. Nakakita si Hansen ng isang pulang hangin na paparating sa kanya na parang kidlat. Ang nakakatakot na kapangyarihan na iyon ay dumating mismo sa harap niya at hindi siya makatatawid. Kaya, tinawag niya ang Gold Demon Bog King na si Baisema. Katsa! Ang mga kuko ng Blood Kirin ay may dalang pulang liwanag at bumagsak ang mga ito sa Gold Demon Bog King na si Baisema. Nag-iwan ito ng ilang malalaking gasgas sa ibabaw nito. Halos masira nito ng lubusan ang Baisema na nagdulot ng kaunting pagkagulat kay Hansen. Walang sinabi, umikot si Hansen at tumakbo. Ang Blood Kirin ay mas malakas kaysa sa inaakala ni Hansen. Bagaman ito ay king class, naroon ito sa White Bone Big Hell. Malamang nakaramihan sa mga kalahating deified na nilalang ay hindi ito kayang talunin. Pinanood ni Fox Queen si Hansen na gumagamit ng kanyang gintong kalasag sa kanyang mabilis na pag-attrest. Tumawa siya, kaya, gusto mo pa ring subukan at paamuhin ito, ano? Nakita ni Hansen na tila natatakot ang Blood Kirin kay Fox Queen, at dahil doon, tumigil ito sa paghabol. Nakaramdam siya ng malaking ginhawa. Inilagay niya ang Gold Demon Bog King na si Baisema at nagsabi, hayaan mong mag-isip ng mas magandang paraan. Tumawa si Fox Queen. Bumalik siya sa palasyo, habang si Hansen ay umupo sa harap ng impyernong pintuan ng kalansay. Iniisip niya kung paano niya haharapin ang Blood Kirin. Ang Blood Kirin ay sumisigaw kay Hansen mula sa malayo.
Ang kapangyarihan ng dugo nito ay umuungal sa malayo at malawak, habang ang mga kulay crimson na ulap ay lalong lumalalim at dumidilim sa mga langit. Ang ulan ay nagsimulang tumaas sa dami. Umupo si Hansen doon sa ulan ng dugo. Tinitig niya ang blood kirin at kumunat ang kanyang noo. Ginamit niya ang apat na mata ng purple eye butterflies para sa pagsusuri, at sa kanyang mga mata, ang apat na imahe ay nagsimulang umiikot. Ang blood kirin ay halos kapareho ni Ghostbone. Pareho silang ipinanganak sa White Bone Big Hell, ngunit ang blood kirin ay hindi isa sa mga bone. Ang mga kapangyarihan nito ay lubos na naiiba sa mga kapangyarihan ni General Ghostbone. Ang mga bone at ang kanilang mga kapangyarihan ng dugo ay magkakaiba. Imposible na gamitin ang kapangyarihan ni General Ghostbone upang paamuhin ang hayop, at kung susubukan niyang gawin iyon, ito ay masisira. Hindi naisip ni Hansen ang isang mas magandang paraan upang makamit ang kanyang nais. Umupo siya sa tuktok at nagsimulang magsanay ng Blood Pulse Sutra. Kung hindi niya kaya paamuhin ang blood kirin, kailangan niyang itaas iyon sa duke upang basagin ang mga panggapos ng palasyo. Ang katawan ni Hansen ay may napakaraming deified Ghostbone power pa rin dito. Ginamit ni Hansen ang Blood Pulse Sutra upang dahan-daang linisin ito, upang mapahaba niya ang pagsasanay ng Blood Pulse Sutra. Ang mga deified na kapangyarihan ay napakapal. Ang isang maliit na kapangyarihan lamang ay magpapagana kay Hansen na magsanay buong araw. Pinapabilis din nito ang pagpapabuti ng Blood Pulse Sutra. Pinaniwala nito si Hansen na si General Ghostbone ay halos isang mabuting tao. Maraming beses na dinalaw ni Fox Queen si Hansen sa isang pagtatangka na akitin siya, ngunit si Hansen ay hindi kailanman nagsalita sa kanya. Nagparamdam ito sa kanya ng pagkabagot, at nabawasan ang dalas ng kanyang mga pagbisita. Gusto ni Fox Queen na malinis ang mga tao. Ang isang lugar na tulad ng White Bone Big Hell ay hindi isang lugar na kanyang kinagigiliwan. Si Hansen ay nakaupo sa tuktok na nagsasanay ng Blood Pulse Sutra. Tuwing lalabas ang blood kirin upang sumipsip ng hangin ng buto ng dugo, sisigaw ito kay Hansen. Ngunit natatakot din ito sa isang bagay. Hindi nito susubukang lumapit sa impyernong pintuan ng kalansay. Muli, sisigaw lamang ito kay Hansen at iyon lang iyon. Matapos ang mahabang panahon, paminsan-minsan ay lalapit ang blood kirin upang manood. Tumigil na rin ito sa pagsigaw kay Hansen. Sa tulong ng deified power, ang paglaki ng Blood Pulse Sutra ay mabilis na dumating. Nang pag-aralan ni Hansen ang Blood Pulse Sutra, ang Blood Pulse power ay nasa kanya na. Ang dugo ay magsisimulang matuno na parang dagat, at ang Ghostbone body ay magkakaroon pa nga ng isang layer ng blood light. Napakaganda naman nito kapag ang Blood Pulse Sutra ay naging duke. Hindi ito maaaring isang elemento para sa paggawa ng mga sanggol, naisip ni Hansen ang posibleng elemento ng Blood Pulse Sutra at nakaramdam siya ng kakaiba. Naisip niya na ang elemento ng Blood Pulse Sutra ay mas angkop para sa isang babae. Ang isang malaking lalaki ay hindi dapat natututo ng isang teknik na idinisenyo para sa paggawa ng mga sanggol. Walang saysay iyon. Ngunit ang Blood Pulse Sutra ay may maraming benepisyo. Palagi nitong pinagnanasaan si Hansen na manatili at hindi sumuko. Matapos ang halos isang buwan, nagawa na ni Hansen na makuha ang 5% ng kapangyarihan ni Ghostbone. At noong panahong iyon nang ang Blood Pulse Sutra ni Hansen ay nagsimulang makalusot sa klase ng duke. Sana kapag ang Blood Pulse Sutra ay umabot sa klase ng duke ay magkakaroon ito ng elemento kung saan makakalaban ako, naisip ni Hansen sa sarili. Pinatakbo ulit ni Hansen ang Blood Pulse Sutra, at pagkatapos, isang pulang hangin ang lumitaw sa lahat ng dako. Nagparamdam ito sa mga pisngi ni Hansen na napakaganda ng kulay rosas. Ang pulang kulay na iyon ay kalaunan ay tumatakip sa kanya, at nagparamdam sa kanya na parang isang pulang estatwa. Ang blood kirin ay sa paanuman ay umakyat sa tuktok. Tinitig nito si Hansen na nagsasanay ng Blood Pulse Sutra, at ang tingin sa loob ng mga duguan nitong mata ay kakaiba. Ang blood kirin ay karaniwang lumilitaw pagkatapos humupa ang ulan ng dugo, ngunit ang ulan ng dugo ay hindi pa nagsisimula ngayon. Hindi pa ito aktibo. At kasama nito doon, nakatitig kay Hansen, mahirap matukoy kung ano ang gusto nito. Hindi napansin ni Hansen, at ito ang kanyang pinakamahalagang sandali sa paglusot sa Blood Pulse Sutra. Wala siyang oras upang mag-alala sa ibang bagay. Ang blood kirin ay natatakot kay Fox Queen, at iyon ang dahilan kung bakit ayaw nitong lumapit sa impyernong pintuan ng kalansay. Ngunit ngayon, iba ang kilos nito. Maaaring medyo nag-aalinlangan pa rin ito, ngunit naglakad-lakad ito sa tuktok habang tinatitigan ang blood air lukang na si Hansen. Kinagat nito ang mga ngipin at pagkatapos ay naglakad patungo sa bundok kung saan naroon ang impyernong pintuan ng kalansay.
Ang Blood Kirin ay dating malupit, ngunit ngayon, papalapit ito sa puting buto na parang nagkukubli. Nagtungo ito sa tuktok nang walang intensyon na alerto si Hansen. Ang katawan ni Hansen ay naging isang kristal na dugo. Ito na ang mahalagang sandali ngayon na makikita siyang maging isang duke. Ang kapangyarihan ni Ghostbone ay patuloy na nilinis at nagiging isang malakas na kapangyarihan ng dugo. Pinalakas nito ang kapangyarihan ng dugo ng kanyang katawan. Parang isang walang katapusang tsunami na humahampas sa dulo. Kabanata 2255. Kahit na nagle-level up siya, ang Blood Kirin ay maingat pa rin sa paglapit nito. Gayunpaman, na-detect ni Hansen ang pagdating nito. Dahil dito, malamig ang itsura ni Hansen. Nagtataka siya kung dapat ba niyang tawagin ang Demon Bog King na si Baisema at sumigaw kay Fox Queen. Ang dahilan kung bakit nagle-level up si Hansen doon, sa halip na sa palasyo, ay dahil ayaw niya talagang makita ni Fox Queen ang kanyang pag-angat sa ranggo. Hindi niya akalaing ang Blood Kirin ay mangangahas na lumapit ng ganoon dahil ang kasalukuyang oras ay hindi ang karaniwang oras na lalabas ito mula sa Lotus Mountain Top. Kaya ngayon, malamang na hindi ito isang mapanganib na oras. Ngunit ang Blood Kirin ay lumabas nga at matapang itong umakyat doon. Sa pagmamasid dito na maging palihim, gayunpaman, pinili ni Hansen na huwag gumawa ng anumang bagay. Nanatili siyang tahimik sa kanyang pagsusuri dito. Ang Blood Kirin ay mas maingat habang papalapit ito sa tuktok. Mukhang takot na takot ito. Nang ilang daang metro na lamang ang layo, nagtago ang Blood Kirin sa likod ng isang bato. Sinilip nito si Hansen, ngunit hindi na ito lumapit pa. Ipinagpatuloy ni Hansen ang proseso ng pag-level up sa duke habang pinapanood ang Blood Kirin. Kung may gagawin ito, kailangan talaga niyang tawagin si Fox Queen at gamitin ang kanyang Demon Bog King na si Baisema. Ngunit ang ginawa lamang ng Blood Kirin ay manood. Patuloy itong tumitingin kay Hansen, ngunit hindi ito lumapit. Naniniwala si Hansen na masyadong takot ito, kaya nanatili siyang nakatuon sa proseso ng pag-level up. Ang dugo sa loob niya ay kumukulo at ang kanyang puso ay tumitibok na parang kulog. Parang isang makina. Ang tibok ng kanyang puso ay tumitibok na parang tambol. Kapag tumitibok ang puso, pinaikot nito ang dugo sa loob niya. Tumaas ang temperatura ng kanyang dugo. Nang makita itong umabot sa isang kritikal na punto, wala nang oras si Hansen upang panoorin ang Blood Kirin. Kaya, tinawag niya ang kanyang Demon Bog King na si Baisema upang gawin ang huling pagtulak. Si Hansen ay parang isang taong dugo. Ang dugo ay tumulo mula sa kanyang balat, kumakalat sa lahat ng dako. Tumigas ito upang lumikha ng mga layer ng mga kristal na dugo. Hindi iyon dahil sa may nangyaring mali sa proseso ng pag-level up ni Hansen. Ang dugo na lumalabas ay parang balat ng ahas. Pinapaalis niya ang kanyang lumang dugo upang mapalitan ng isang bagong dugo na may kakaibang kapangyarihan. Nang mapalitan ng dugo, ang kapangyarihan sa loob niya ay tumaas. Ang katawan ay nabalot sa lumang dugo na iyon at nagparamdam kay Hansen na parang isang batong dugo. Umupo siya kung nasaan siya, hindi gumagalaw. Ang kanyang katawan ay nalulunod sa isang nakakatuwang pakiramdam. Ang pag-level up ng kanyang Blood Pulse Sutra sa ranggo ng duke ay isang maayos at matagal na proseso. Hindi ito isang biglaang pagbabago. Ang dugo, mula sa pagiging Marquis, ay naging duke. At kalaunan, natapos na ang proseso ng pag-level up. At si Hansen ay naging duke na naman. Lumabas si Hansen mula sa isang walang laman na isipan. Ang kanyang mukha ay naramdaman na basa. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nagulat siya. Nakakita siya ng isang pulang dila na damayla sa kanyang mukha. Nandoon ang Blood Kirin. Paano ito nakapasok? Ang Demon Bog King na si Baisema ay hindi gumana, nagulat si Hansen, kaya natisod siyang umatras. Ngunit sinundan siya ng Kirin na iyon. Nanatili ito sa tabi niya dahil ang bilis ni Hansen ay mas mabagal kaysa rito. Gayunpaman, ang Blood Kirin ay hindi nagpalabas ng anumang kapangyarihan. Muli, dinilaan lamang nito si Hansen gamit ang dila nito. Natakot si Hansen, at napagtanto niya na dinidilaan ng Blood Kirin ang kanyang lumang dugo. Tumayo si Hansen kung nasaan siya, natatakot na pukawin ang galit ng Blood Kirin. Napakalapit nito, at kung magagalit ito, wala nang pagkakataon si Hansen na makatakas. Kailangan niyang gamitin ang kanyang Super God Spirit Mode. Sa kabutihang palad, ang Kirin ay walang galit. Gusto lamang nitong dilaan si Hansen. Dinilaan nito ang lumang dugo na nasa paligid ng kanyang katawan, at mukhang nasisiyahan ito. Para itong kumakain ng ice cream. Gusto ng lalaking ito ang dugo. Hindi nito tatapusin ang pag-inom ng aking lumang dugo at pagkatapos ay magkakaroon ng pagnanasa sa aking bagong dugo, ano? Naisip ni Hansen sa sarili, habang tinitignan ang Demon Bog King na si Baisema.
Ang Demon Bog King na si Baisema ay hindi nasira, ngunit inaasahan iyon ni Hansen. Kung ang Demon Bog King na si Baisema ay sinalakay, mapapansin ni Hansen. Hindi nito hahayaang sumugod ang Blood Kirin. Ngayon, ang Demon Bog King na si Baisema ay nasa perpektong kondisyon, at gayunpaman, ang Blood Kirin ay nasa loob nito. Iyon ay naguguluhan kay Hansen. Mula nang makuha ni Hansen ang Demon Bog King na si Baisema, hindi pa siya nakakasalubong ng isang kabaligtaran na kapangyarihan na makakapasok sa kalasag ng bagay na hindi aktwal na bumabasag. Kahit ang Starsea Travel ni Little Star ay hindi gagana laban dito. Habang iniisip ito ni Hansen, natapos na ng Blood Kirin ang pagdila sa lahat ng kanyang lumang dugo. Pagkatapos ay tinitigil nito si Hansen habang dinidilaan nito ang mga labi nito. Kinakain ng lahat ng aking lumang dugo, at pagkatapos ay gusto pa ng sariwang dugo, ano? Tinipon ni Hansen ang kanyang lakas at inihanda ang sarili para sa isang labanan. Ngunit ang ginawa lamang ng Blood Kirin ay tumingin sa kanya. Kalaunan, umikot ito at bumalik sa Lotus Mountain. Nagyelo si Hansen at naisip sa sarili, ano ang mali sa lalaking iyon. Matapos mawala ang ulan ng dugo, hindi na nakita ni Hansen ang Blood Kirin na muling lumitaw. Iyon ang nagparamdam kay Hansen na kakaiba. Hindi na ito sumisipsip ng dugo at mga hangin ng buto. Nabusog ba ito sa aking lumang dugo? Nagtaka si Hansen. Sa mga sumunod na araw, hindi na muling nakita ni Hansen ang Blood Kirin. Ngunit hindi niya gaanong pinansin ang kawalan nito. Kahit na ang Blood Pulse Sutra ay naging duke, hindi naisip ni Hansen na matatalo niya ang Blood Kirin sa labanan habang nasa Whitebone Big Hell. At hindi pa rin naisip ni Hansen kung paano nagawang makapasok ng Blood Kirin sa kanyang Demon Bog King na si Baisema. Matapos siyasatin ni Hansen ang Blood Pulse Sutra ng klase ng duke, gusto niyang malaman kung anong elemento ang nauugnay dito. At gusto niyang malaman kung ang kanyang kakayahang may dalawang elemento ay makakapasa sa mga paghihigpit nito. Matapos buksan ang elemento ng Blood Pulse Sutra, ang fitness ni Hansen ay lubos na tumaas. Hindi ito kasing epektibo ng Jad Escan, ngunit hindi rin ito masama. Bukod doon, walang ibang espesyal dito. At ang katotohanan iyon ay medyo nagpababa ng loob kay Hansen. Nadama niya na ang Blood Pulse Sutra ay may kakaibang kapangyarihan, ngunit hindi niya ito magagamit dahil hindi niya alam kung paano ito gagamitin. Parang organ ng isang tao. Alam na ngayon ng mga tao kung nasaan ang mga ito at kung ano ang ginagawa nila, ngunit bago pa maimbento ang teknolohiya, hindi nila alam kung ano ang ginagawa nila. Ang kapangyarihang ito ay hindi lamang magagamit para sa mga bata, ano? Nalungkot si Hansen, kaya nagpas siyang tanungin ang mga miyembro ng Blood Legion at matuto patungkol sa Blood Pulse Sutra. Magiging sayang na ilaan lamang ito para sa paggawa ng mga sanggol. Ang dalawang elemento ng Jad Escan at Blood Pulse Sutra ay parehong malakas. Kinakalkula ni Hansen na may pagkakataon siyang basagin ang mga paghihigpit. Ngunit upang matiyak na gagana ito, nagpas siyang tulungan ni Hansen si Little Angel na maging duke muna. Gamit ang kapangyarihan ni Little Angel, dapat itong maging maayos. Ang katawan ni Hansen ay puno ng maraming kapangyarihan ni Ghost Bone, at kung magbibigay siya ng ilan kay Little Angel, magiging mas madali para sa kanya na maging duke. Ngunit habang ginagawa iyon ni Hansen, napagtanto niya na si Little Angel ay sumasalungat sa kapangyarihan ni Ghost Bone. Hindi niya ito kayang sipsipin. Kabanata 2256. Naalala lang ni Hansen na si Little Angel ay may kaugnayan sa isang banal na elemento. Ang mga kapangyarihan ni Ghost Bone ay tila natatakot sa liwanag o isang bagay na tulad nito dahil ang dalawang kapangyarihang iyon ay hindi nag-uugnay. Walang kakaiba sa hindi pagsipsip ni Little Angel ng mga bagay na iyon. Sa ganoong kaso, may isang bagay lang na susubukan. Ang Dangshan Sutra at The Story of James ay mahirap i-level up, at kahit na may mga kapangyarihan ni Ghost Bone dito, ang pagdadala sa kanila sa duke ay hindi isang bagay na makakamit sa maikling panahon. Iniisip ni Hansen kung paano niya mababasag ang mga panggapos ng palasyo at makalabas. Nang panahong iyon ay tumakbo palabas ng bundok ang Blood Kirin. Hindi niya ito na-realize noong una dahil palagi itong tumatakbo palabas. Iyon ay isang bagay na nasanay na si Hansen. Ngunit ngayon na tumingin siya, nagulat siya. Ang katawan ng Blood Kirin ay nagpapakita ng ilang mga bagong pagbabago sa pagkakataong ito. Ito ay kasing laki ng isang toro noon, ngunit mas maliit na ngayon. Ngayon ay kasing laki na ito ng isang adultong leon. Ang mga kaliskis nito ay parang jade. Ang mga kulay nito na dating maitim na pula ay maliwanag na pula na ngayon. Ang mga sungay sa ulo nito ay transparent na rin ngayon. Habang tinitignan ni Hansen ang Blood Kirin, naisip niya na may nagbago sa lalaki.
Hindi niya lang masabi kung ano ang nagbago. Sa gitna ng pagkalito ni Hansen, ang Blood Kirin ay tumakbo papunta sa paanan ng bundok na iyon. Tumingin ito kay Hansen, at sa bibig nito, may hawak itong isang bagay. Tumingin ng mas malapitan si Hansen, at napansin niya na ito ay isang pulang puno ng ubas. Ang puno ng ubas ay may hawak na prutas dito. Katulad ito ng isang peras at ito ay nasa laki ng isang kamao. Ang katawan ng prutas ay pula, ngunit makikita mo ang core nito sa gitna. Inihagis ng Blood Kirin ang puno ng ubas at sumigaw kay Hansen. Ginamit nito ang mga paa nito upang itulak ang puno ng ubas patungo kay Hansen. Maliwanag ang ginagawa nito. Nagulat si Hansen, kaya naisip niya, nagpapasalamat ba ang lalaking ito dahil pinayagan siyang uminom ng aking dugo? Binibigyan ba niya ako ng peras na ito bilang isang uri ng kabayaran? Nang makita si Hansen na hindi gumagalaw, sumigaw ulit ang Blood Kirin kay Hansen. At muli, itinulak nito ang puno ng ubas pasulong. Pagkatapos, umatras ito at sumigaw kay Hansen. Para bang sinasabi nito kay Hansen na hindi na kailangang matakot. Hindi natakot si Hansen. Bumaba siya sa bundok at kinuha ang puno ng ubas. Ang Blood Kirin, nang makita nitong kinuha niya ang puno ng ubas, ay umikot at tumakbo pabalik patungo sa Lotus Mountain. Naramdaman ni Hansen na ang Blood Pear ay may malakas na life force. Tiyak na hindi ito isang karaniwang bagay, ngunit ang kanyang katawan ay mayroong maraming kapangyarihan ni Ghost Bone sa loob nito. Magiging sayang na ubusin ang mas maraming sustansya bago linisin ang una. Pinalabas ni Hansen si Bauer, at nagpas siyang ibigay sa kanya ang peras. Mukhang masaya si Bauer nang matanggap ito, at kinuha niya ang pera sa puno ng ubas. Ngunit kakaiba, nang maalis ang pera sa puno ng ubas, ang puno ng ubas ay naging dugo. Nawala na lamang ito. Nang makita si Bauer na kumagat sa peras, ang katas ay kumalat sa lahat ng dako. Ang tamis na bumabalot sa hangin ay napakabango. At ang life force na iyon ay sumabog sa lahat ng dako. Hindi ko alam kung anong uri ng prutas iyon. Ang mga peras ay dapat tumubo sa isang puno, ngunit iyon ay tumubo sa isang puno ng ubas. Dapat ito ay isang ibang species, naisip ni Hansen sa sarili. Kinain ni Bauer ang peras, ngunit walang pagbabago sa kanya. Ganoon pa rin siya karaniwan. Nang lumaki siya sa kanyang anyo na nasa 5 o 6 na taong gulang na bata, ang kanyang paglaki ay tumigil. Hindi na siya lumaki pa. Iyon ang nagparamdam kay Hansen kung kailangan ba ni Bauer ng dagdag na gourd kung siya ay lalaki pa. Ibinalik ni Hansen si Bauer sa Destiny's Tower kahit na hindi niya gusto ang lugar na iyon. Bumalik si Hansen sa palasyo. Gusto niyang siyasatin ang kahinaan ng mga panggapos at sukatin kung sapat na ba ang kanyang lakas upang basagin ito. Kung ang kanyang sinubukan ay hindi gumana, magiging kaina-hinala si Fox Queen. Ibig sabihin ay hindi siya makakaalis doon. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ninyong mga lalaki buong araw. Mas masaya bang mag-ensayo kaysa makipaglaro sa isang magandang babae? Ang katawan ni Fox Queen ay nakalatag sa kama na yari sa Jade. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Hansen sa isang nakakaakit na paraan. Habang naroon siya, ginamit ni Fox Queen ang lahat ng uri ng mga diskarte upang subukang akitin si Hansen. Masaya iyon, ngunit hindi kailanman kumilos si Hansen sa anumang bagay. Iyon lang ang nagpainis sa kanya. Siya ay isang deified na Zoro. May talento siya pagdating sa pang-aakit sa iba, at napakaraming deified na lalaki ang napilitang lumuhad sa ilalim ng kanyang palda. Ngunit si Hansen ay hindi gumawa ng anumang bagay sa kanya, at iyon ay isang uri ng insulto. Kaya, ginamit ni Fox Queen ang lahat ng kanyang kasanayan upang sadyang akitin si Hansen. Ngunit kahit na ganoon, walang gumana sa kanyang sinubukan. Iyon ang nagulat kay Fox Queen. Kung ang isang deified na lalaki ay hindi mahuhulog sa kanyang mga pang-akit, okay lang iyon at inaasahan. Ngunit si Hansen ay isang duke lamang. Napakalaking sorpresa na hindi siya gumawa ng anumang bagay, at binago nito ang pananaw nito sa kanya. Hindi nakakapagtaka na kaya niyang sirain ang kalooban ni Ghost Bone. Siya ay napaka-talented. Ang kanyang kalooban ay dapat na kasing lakas ng isang deified elite. Nagsimulang humanga si Fox Queen kay Hansen. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na titigil siya sa pagtatangka na akitin si Hansen. Ang pagkabilanggo ng napakatagal ay isang napaka-boring at malungkot na bagay. Nakakita lang siya ng laruan para laruin, kaya hindi niya ito susuko ng ganoon kadali. Si Fox Queen ay hindi isang taong walang pasensya. Kaya, pinapanood niya si Hansen na may determinasyon na malaman kung anong uri ng babae ang gusto ni Hansen. Ngunit nakakalungkot, ang nagpainis kay Fox Queen ay hindi mapili si Hansen.
Sinubukan ni Fox Queen na lapitan si Hansen gamit ang bawat uri ng babae at madali siyang nakita. Hinangaan siya ni Hansen, ngunit iba ang uri ng paghanga. Iyon ang nagparamdam kay Fox Queen na kakaiba. Gamit ang kanyang karanasan, alam niya na ang mga ganitong uri ng lalaki ay ang pinakamadaling akitin. Ngunit kayang tiisin ni Hansen ang kanyang mga nakakaakit na paraan at medyo nakakalito iyon. Ngunit hindi susuko si Fox Queen. At iyon ay higit sa lahat dahil sa katotohanang napaka-boring kung hindi. At gusto niyang maibalik ang kanyang deified pride. Kaya, naghanda si Fox Queen kay Hansen ng isang malaking pagkain. Tumingin si Hansen sa paligid at nakita ang bibig ng estatwa ng isda kung saan lumalabas ang tubig. Iyon ang tila pinakamalamang na paraan ng paglabas. Kung hindi tumingin si Hansen doon, hindi magiging kainahinala si Fox Queen. Ngunit patuloy na tumingin si Hansen, at sinabi niya, hindi mo ba narinig ang lumang kasabihang iyon? Anong lumang kasabihan? Binigyan ni Fox Queen ang kanyang tinig ng isang malambing na tono. Mahalaga ang buhay, at mas mahalaga pa ang pag-ibig. Kung namatay tayo para sa kalayaan, pareho silang mawawala. Ngayon na wala akong kalayaan, paano ko maiisip ang ibang bagay? Bumantong hininga si Hansen. Ang tigas mo naman. Hindi mo ba narinig ang kasabihang, maikli ang buhay, kaya dapat kang magsaya hanggat kaya mo? Nagsasalita si Fox Queen gamit ang isang malabog na tinig. Narinig ko, tumingin si Hansen kay Fox Queen, ngunit ang nakita niyang itsura ay nagpagyelo sa kanya. Ang malalaki, itim at puting mga mata ni Fox Queen ay napakaganda. Para bang may kapangyarihan sa loob nito. Nawala ng pokus si Hansen, at bigla niyang naramdaman ang pagkaakit sa kanya sa pamamagitan ng mga mata. Kabanata 2257. Ang nakakagulat na mata na nang-aagaw ng kaluluwa ay ang pinakamataas na uri ng Geno art na pag-aari ng mga foxes, at ang pag-aaral ng kasanayan ay nangangailangan ng talento ng mga mata ng isang fox. 1,000 iba't ibang tao ang maaaring tanungin sa iisang paksa, at malamang na magbibigay sila ng 1,000 iba't ibang sagot. Natatangi ang interes, opinyon, at hangarin ng bawat isa. Kaya, posible sa ilang tao na umibig sa mga taong maituturing ng iba na pangit. Para sa parehong lalaki at babae, ang pag-ibig sa unang tingin ay isang napakahalagang konsepto. Kapag gumagamit ang isang fox ng nakakagulat na mata na nang-aagaw ng kaluluwa, papayagan nito ang fox na makuha ang mga hangarin ng kanilang target. Magmumukha silang perpekto sa mga mata ng kanilang biktima, parang isang pangarap na natupad. Kaya, kahit anong gawin ni Fox Queen, paniniwalaan ng kanyang target na siya ay perpekto. Ang bawat galaw ay nakakakuha rin ng kaluluwa, masyadong kaakit-akit para tanggihan o makatakas. Ang kamanghamanghang bagay ay hindi aalisin ng kasanayan ng kalooban ng target. Ang target ay naging nabighani lamang sa babaeng nakita nila. Ito naman ang babae ng mga pangarap ng target. Napatitig si Hansen kay Fox Queen nang may pagtataka. Ngayon, si Fox Queen ay napakaganda. Ngunit sa parehong oras, siya ay ganoon pa rin ang dati. Ang kanyang mga mata ay naging nakalalasing na lamang, at ang kanyang kagandahan ay nagpapahirap huminga. Ngayon, napakaganda mo. Habang tinitignan ni Hansen si Fox Queen, lumambot ang kanyang ekspresyon. Ano ang masasabi mong napakaganda? Ngumiti si Fox Queen. Ngumiti rin si Hansen pabalik, bahagyang namumula ang kanyang mga pisngi habang ginagawa niya iyon. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Napakaganda, nasabi ni Hansen, matapos ang isang sandali ng pag-iisip. Hindi siya makaisip ng sapat na paraan upang ilarawan ang kagandahan ni Fox Queen ngayon, kaya iyon lang ang kanyang naisagot. Hindi ba ako maganda dati? Masamang sabi ni Fox Queen. Maganda ka na dati, pero ngayon mas maganda ka pa. May kakaiba, habang nagsasalita si Hansen, mukhang kinakabahan siya. Para bang ibinalik siya sa kanyang mga araw ng unang pag-ibig. Ang unang pagkakataon na kinausap niya ang babaeng may crush siya. Iyon ay isang damdamin na nagparamdam sa kanyang puso na bumilis. Napakasidhi nito, parang sinusubukan talagang lumabas ng kanyang dibdib ang kanyang puso. Gusto mo ba ang itsura ko ngayon? Tanong ni Fox Queen, habang nakatitig kay Hansen. Gusto ko, lumunok si Hansen. Kung ganoon, bakit ka pa nakatayo dyan? Iniikot ni Fox Queen ang kanyang katawan para humiga sa kanyang tagiliran, at habang ginagawa niya iyon, niluwagan niya ang kanyang robe. Ipinakita niya ang kanyang malambot na mga balikat at magagandang binti. Ako, napakapula ng mukha ni Hansen. Hindi niya alam kung saan ilalagay ang kanyang mga mata o ang kanyang mga kamay.
Huminga ng malalim si Fox Queen, at naisip niya sa sarili, kahit gaano kalakas ang iyong kalooban, sa ilalim ng aking nakakagulat na mata na nang aagaw ng kaluluwa, hindi mo man lang malalabanan ang tukso na sipsipin ang aking mga daliri sa paa. Si Hansen ay mukhang mahiyain na parang isang kinakabahang birhen, at tumayo si Fox Queen at naglakad sa harap niya. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at inilapit ang mga ito sa malambot na balat ng kanyang mukha. Kinuskos niya ang kanyang mukha sa mga kamay ni Hansen, at malabog na tinitigan ang lalaki. Kahit na wala namang sinabi si Fox Queen, ang kanyang mga mata ang nagsalita para sa kanya. Kung ang mukha ni Hansen ay mas pumula pa, magsisimula na itong damyugo. Tinipon niya ang lakas ng loob na hawakan ang magandang mukha nito gamit ang dalawang kamay. Kinagat niya ang kanyang mga labi. Mukhang gusto na niyang halikan ito, ngunit hindi niya ginawa. Ipinikit ni Fox Queen ang kanyang mga mata at itinaas ang kanyang magandang mukha, parang isang prinsesa na naghihintay sa kanyang prinsipe. Ang magandang mukha na iyon ay tila nagmumungkahi na magagawa ni Hansen ang anumang gusto niya. Naramdaman ni Fox Queen ang malalim na paghinga at mainit na katawan ni Hansen, at nakaramdam siya ng pagmamalaki at pagkadismaya. Napakabilis niyang natalo si Hansen, at ang interes niya sa kanya ay tila nawala. Iniisip ni Fox Queen ang mga bagong paraan kung saan niya ito malalaro kapag tuluyan na siyang napasailalim sa kanyang kapangyarihan. Gusto niyang makita kung anong mga paraan niya itong mapahihirapan. Baka itali ko siya kapag nawala na siya ng kontrol. Magiging kawili-wili iyon, naisip ni Fox Queen, ngunit ang mga labi ni Hansen ay hindi pa rin lumalapit sa kanya. Pang! Nakarinig si Fox Queen ng malakas na ingay. At pagkatapos, nawala na lamang si Hansen sa harap niya. Napakagulat niya kaya wala siyang ideya kung ano ang nangyari. At pagkatapos, naintindihan niya. Iminulat niya ang kanyang mga mata at tinitigan ang estatwa ng isda. Ang mga panggapos ng palasyo ay humina doon, at si Hansen at Little Star ay dumaan sa maliit na siwang na iyon. Tumakas siya, hindi ako makapaniwala na tumakas talaga siya, nakatayo si Fox Queen kung nasaan siya, tuluyang nagyelo sa kinatatayuan. Hindi siya makapaniwala na tumakas talaga si Hansen. Hindi naniwala si Fox Queen na may kahit kaunting pagkakataon si Hansen na makalusot sa mga dingding ng palasyo, at ang paraan na tinanggihan ni Hansen ang kanyang nakakagulat na mata na nang aagaw ng kaluluwa ay hindi maipaliwanag. Nang mapagtanto niya ang nangyari, dumilim ang kanyang mukha sa galit. Niloko lang siya. Isang deified na fox ay niloko lang ng isang duke. Gusto ni Fox Queen na ibuhos ang kanyang galit sa kanya, ngunit hindi niya magawa, tumakas na si Hansen. Kahit ang paghihiganti ay walang silbi dahil wala pa rin siyang paraan para makatakas sa kanyang kulungan. Pinagsama ni Hansen ang sarili sa Little Angel, at matapos tawagin ang mga kapangyarihan ng Jad Escan at ng Blood Pulse Sutra, ginamit niya ang Super Spunk upang hampasin ang bibig ng isda. Ang lumuwag na paghihigpit ay lalong lumaki. Sumakay siya kay Little Star at tumakas sa palasyo sa pamamagitan ng bibig nito. Mabilis siyang gumalaw, at hindi siya nang ahas na pabagalin. Ito ang kanyang pinakamagandang pagkakataon para makatakas. Naniniwala si Fox Queen na siya ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan, kaya hindi siya nakareact sa oras para pigilan siyang umalis. At tulad ng iniisip ni Hansen, napakadali nang nangyari. Halos nahihirapan siyang maniwala na gumana ito ng napakaganda. Umalis na ako. Maganda nga na may magandang babae sa tabi mo, pero hindi ako pwedeng manatili doon magpakailanman. Sumakay si Hansen kay Little Star at naglakbay sa bato. Naramdaman niya ang saya kaya nagsimulang kumanta ng mga kanta. Naisip niya sa sarili, napaka-talented ko. Kaya ko talagang maging artista. Kung magpaplano akong gumawa ng pelikula, si Little Lee ay kailangang magtrabaho ng karagdagang 50 taon para maging karapat-dapat sa aking pelikula. Pinayagan ni Hansen si Little Star na sumunod sa metal pipe palabas. Babalik siya sa underground cave system bago mag-isip kung ano ang gagawin sa susunod. Mabilis na dinala ni Little Star si Hansen pabalik sa ilalim ng lupa na ilog. Inalis ni Little Star ang kakayahan nitong Starsea Travel, at ang katawan nito ay bumalik sa pisikal na anyo. Patuloy na nakaupo si Hansen ng comfortable sa likod nito habang lumalangoy ito patungo sa ibabaw ng ilog. Inilabas ni Little Star si Hansen mula sa ilalim ng lupa na ilog na may pagsabog ng tubig, at lumutang sila sa ibabaw. Bumantong hininga si Hansen. Tumingin siya sa paligid, at nagyelo siya. Si Ice Blue Night King, Prime, Mr. White, Edward, at ang iba pa ay nakatayo sa pampang hindi kalayuan. Ang kanilang mga bibig ay nakabuka habang tinitignan nila si Hansen, na basa pa rin ng tubig. Tumingin silang lahat sa isa't isa sa loob ng 3 segundo. Napakatahimik, at ang tanging naririnig lang ay ang tunog ng tubig sa ilog.
Para bang tumigil ang oras. Kabanata 2258. Put angina. Bakit sila nandito? Agad na nag-react si Hansen, iniutos kay Little Star na sumisid pabalik sa madilim na ilog. Bago makatakas si Little Star sa ilalim ng madilim na tubig, nakaramdam si Hansen ng nakakatakot na kapangyarihan na papunta sa kanya. Sa loob ng isang segundo, ang ilog ay nawala na parang bula. Tinawag ni Hansen ang kanyang Demon Bog King na si Baisema para harangan ang nakakatakot na pag-atake, ngunit ang kalasag ay nasira ng husto kaya ito ay pumutok. Nasa bingit na ito ng tuluyang pagkasira. Sa kabutihang palad, ayaw talagang patayin ni Edward si Hansen hanggang sa malaman nila kung dala niya ang relic. Kung papatayin nila siya kung nasaan siya, at wala siyang dala na relic, may posibilidad na hindi na nila ito mahanap. Kung gusto lang nila siyang patayin, hindi sana nakayanan ng Demon Bog King na si Baisema ang kanilang pag-atake. Masisira sana ito. Kahit na ganoon, ang Demon Bog King na si Baisema ay hindi na magagamit. Kaya, ibinalik ito ni Hansen sa kanyang Sea of Soul. Matapos harangan ni Hansen ang unang pag-atake, tumakbo si Little Star sa bato para makatakas. Ngunit ang batong iyon ay hindi sapat para pigilan si Edward. Isang nakakatakot na kapangyarihan ang binalot sa kanya, at ang mga bato ay napunit sa isang daan na umaabot ng 1,000 metro sa unahan. Tumakbo rin si Crime Pasulong, inaalog ang kanyang mga kamao. Ginabayan ni Hansen si Little Star sa ibang ruta. Mukhang ang mga humahabol sa kanila ay may sapat na kapangyarihan para gawin ang anumang bagay. Ang mga bato sa ilalim ng lupa ay parang bula sa kanila. Isang suntok ay kayang maghiwa ng 1,000 metrong kanal sa bato. Saan man pumunta si Hansen, mabilis silang makasunod sa kanya. Para bang naglagay sila ng tracking device kay Hansen. Kahit na sila ni Little Star ay nangunguna sa kanila, hindi niya kailanman matatakasan ang kanilang mainit na paghahabol. Hansen, wala kang kinalaman dito. Ibigay mo sa akin ang bagay, at papayagan kang mabuhay, sabi ni Mr. White. Akin ang bagay. Bakit ko ibibigay sa iyo? Tanong ni Hansen habang patuloy siyang lumilipad. Hindi naman sa kanila ang stone plate, kaya wala siyang balak na ibalik ito sa kanila, kahit na konti man lang. Wala kang pagpipilian na panatilihin ang bagay. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong isuko ito. Gusto mo bang mabuhay? O gusto mong mamatay dahil dito? Sabi ng Ice Blue Night King. Gusto kong mabuhay, pero gusto ko rin ang bagay, sabi ni Hansen. Dahil ayaw ni Edward na sumalakay ng nakamamatay kay Hansen, ang mga bato ay sapat pa ring panangga sa kanya. Kaya, maiiwasan ni Hansen ang pagkakaaresto sa ngayon. Ngunit hindi siya pwedeng tumakbo ng ganoon magpakailanman. Kinagat ni Hansen ang kanyang mga ngipin at pinauwi si Little Star sa palasyo. Napakagalit ni Fox Queen. Kinagat pa rin niya ang kanyang mga ngipin nang bigla siyang makarinig ng malakas na ingay. Lumingon siya para makita sina Hansen at Little Star na sumisiksik palabas ng bibig ng isda. Tumingin si Hansen kay Fox Queen na nakatitig lang sa kanya. Ngumiti siya ng nahihiya, magandang binibini, naisip ko, nami-miss kita ng sobra, hindi ko mapigil ang bumalik. Nang makita siya ni Fox Queen, kumunat ang kanyang noo. Para bang sinusubukan niyang marinig ang isang bagay, ngunit kalaunan ay sumimangot siya at ngumiti kay Hansen. Mukhang nakasakit ka ng maraming tao. Nasa labas na sila ng palasyo. At tiyak na malalakas sila. Wow! Wala naman silang kahalagahan. Pwede mo silang baliwalain. Hindi naman nila mababasag ang mga panggapos ng lugar na ito. Magandang binibini, dapat bang ituloy natin ang ating laro ng paghalik? Sabi ni Hansen na may pag-ubo. Ayaw kong laruin iyon ngayon. Gusto kong maglaro ng mas exciting. Kumaway si Fox Queen, at ang mga di nakikitang tali ng kapangyarihan ay pumalibot kay Hansen at Little Star. Ibinitin niya sila sa isa sa mga mataas na poste ng palasyo, nakabaligtad. Kinuha ni Fox Queen ang isang letigo at lumapit sa nakabitin na sina Hansen at Little Star. Hinaplos niya ang pisngi ni Hansen at ngumiti. Binigyan mo ako ng malaking sorpresa kanina. Paano ko kaya ibabalik sa iyo? Pagkatapos noon, itinaas ni Fox Queen ang kanyang maliit na letigo. Dali-daling nagsumamo si Hansen, huwag mong gawin, magandang binibini. Mag-usap tayo. Gusto ko lang gawin ito. Ayaw kong makipag-usap. Malamig ang magandang mukha ni Fox Queen. Dati siyang napakalakas sa Geno Universe. Kilala siya bilang isang mahusay na negosyador, at kahit ang pakikipagnegosasyon sa mga deified elite ay hindi naglalagay sa kanya sa disbentaha. Sobrang kinaiinisan niya si Hansen, at ngayon ay gusto niyang turuan siya ng leksyon higit kailanman. Habang nagsasalita sila, itinaas ni Fox Queen ang letigo sa kanyang mga kamay.
Gusto niyang bigyan siya ng isang malalim na leksyon para mailabas ang kanyang inis. Magandang binibini. Makipagkasundo tayo. Tutulungan kitang makatakas sa lugar na ito, at pagkatapos ay walang dahilan para sa sama ng loob sa pagitan natin, dali-daling sabi ni Hansen. Nagulat si Fox Queen. Iikot sana niya ang kanyang mga mata kung ginawa ni Hansen ang alok na ito noon, ngunit pinatunayan lang niya ang kanyang kakayahang makatakas sa palasyo. Ngayon, nagsisimula na siyang maniwala sa kanya. Naglalaro ka na naman ba sa akin? Ngumiti si Fox Queen, ngunit ang kanyang mga mata ay nakakatakot na malamig. Kung magsisinungaling ako sa iyo, ate, babagsak ako ng diretso sa impyerno, parang baliw na nanumpa si Hansen. Ngumiti si Fox Queen, at hinaplos ang pisngi ni Hansen at sinabi, napakabuting kapatid, palaging masaya na bigyan ako ng mga sorpresa. Paano ko kaya hahayaang mamatay ka? Pagkatapos noon, ang ngiti ni Fox Queen ay naging malupit. Ang letigo sa kanyang kamay ay dumiretso na parang isang sibat. At pagkatapos, ginamit niya ito para saksakin. Ang matulis na letigo ay tumagos sa pantalon ni Hansen, halos maabot ang kanyang family jewels habang dumadaan ito. Sumalpok ito sa dingding sa likod ni Hansen, at ang ibabang bahagi ng kanyang katawan ay naging yelo. Kung magsisinungaling ka ulit sa akin, gagawin kitang unit. Malamig na umungol si Fox Queen, pagkatapos ay bumalik sa kama na yari sa Jade. Umupo siya at tinitigan si Hansen. Sabihin mo sa akin, paano mo ako tutulungang makatakas? Kuwait. Ano ang lugar na ito? Tumingin si Edward sa dingding ng may pagtataka. Hinabol nila si Hansen ng palalim at palalim sa planeta, inaalis ang mga bato habang naglalakad sila. Ngunit nang makarating sila sa puntong iyon, hindi na nila kaya pang basagin ang bato. Kahit ang kapangyarihan ng Ice Blue Night King ay makakapagdulot lamang ng maliliit na ulap ng itim na hangin. Ang dingding ng bato ay hindi masisira. Sinimula ni Edward na sirain ang lahat ng bato na kaya pa niyang basagin, at mabilis nilang napagtanto na ito ay isang underground stone palace. Kahit ang kanilang pinagsamang kapangyarihan ay hindi ito kayang saktan. Naniniwala ako na si Hansen ay nagtatago sa loob ng stone palace na ito. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ko kayang sabihin kung nasaan siya, sabi ni Mr. White habang tinatitigan ang stone palace. Mr. White, may paraan ba tayong makapasok sa stone palace? Magalang na tanong ni Edward. Hindi ako magaling sa mga ganitong bagay. Mas may pagkakataon kang makalusot kaysa sa akin. Umiling si Mr. White. Hindi ko alam kung sino ang nagtayo ng stone palace na ito, ngunit kahit ang ating kapangyarihan ay hindi sapat para makalusot sa perimeter nito. Isang bagay lang ang sigurado, kahit sino ang nagtayo nito ay isang deified elite, sabi ng Ice Blue Night King. Imposible na buksan ang palasyo gamit ang lakas. Kung huhukayan natin ang buong Stone Palace, maaari tayong makahanap ng pasukan, tahimik na sabi ni Edward. Wala silang magagawa. Kung hahanap sila ng pasukan, kailangan nilang hukayin ang buong palasyo. Si Hansen ay nakapasok at nakalabas lamang sa palasyo sa pamamagitan ng daluyan ng tubig. Hindi rin niya alam kung nasaan ang pangunahing pasukan. Kabanata 2259. Masyadong mapanlin lang si General Ghostbone. Isinama niya ang iyong katawan sa istruktura ng bilangguan. Kung lubos kong sisirain ang mga pader ng palasyo, kailangan ko ring sirain ang iyong katawan. Ang pagsira sa mga paghihigpit ay papatay sa iyo. Seryosong tinitigan ni Hansen si Fox Queen. Sige lang. Naniwala pa kay Hansen si Fox Queen nang marinig niya itong magsabi nito. Kung ang kanyang mga kapangyarihan ay tunay na nakahilom sa palasyo, kailangan nilang maging maingat habang sinusubukan nilang makatakas. Ang isang maling galaw ay maaaring magkaroon ng nakapipinsalang mga kahihinatnan para sa kanya. Magandang ate, pwede ba tayong mag-usap ng mas malaya? Tanong ni Hansen, tinutukoy ang mga tali na nagbubuklad sa kanya. Bamantong hininga si Fox Queen at inalis ang kapangyarihang nagbubuklad kay Hansen. Isang malayang tao na naman siya. Si Little Star ay nakabitin pa rin na nakabaligtad na nanlalaki ang mga mata. Mukhang iiyak na ang nilalang. Kung may nagawang mali si Little Star, itatama ko siya. Pakawalan mo na siya, magandang ate, dali-daling sabi ni Hansen. Inikutan ni Fox Queen ng mata si Hansen, ngunit sumunod pa rin siya at ibinaba si Little Star. Nang makalaya si Little Star, tumakbo siya sa likuran ni Hansen at tumangging magpakita. Halatang natatakot siya kay Fox Queen. Bamantong hininga si Hansen at nagpatuloy sa pagsasalita, ang pagtakas dito ng hindi nasasaktan ka ay magiging mahirap. Kahit isang deified elite ay hindi kayang basagin ang mga paghihigpit ng hindi nasasaktan ka. Diretso na sa punto, naiinis na sabi ni Fox Queen.
Ngumiti si Hansen at sinabi, sa kabutihang palad, magaling ako sa mga bagay na nangangailangan ng ganoong mga kasanayan. Kumpiyansa ako na ligtas kitang maiaalis sa lugar na ito. Ngunit ako ay isang duke lamang, at mahina ako. Ang buong proseso ay medyo komplikado, at hindi ito magagawa sa maikling panahon. Nang manahimik si Fox Queen, umubo si Hansen at sinabi, ngunit kung handa kang makipagtulungan sa akin, naniniwala ako na mapapabilis ang proseso. Ano ang inihingi mong gawin ko? Tinitigan ni Fox Queen si Hansen nang may lubos na kawalan ng tiwala. Bahagi ka ng bilangguang ito, kaya kontrolado mo ang isang maliit na bahagi nito, hindi ba? Dapat nating simulan mula sa seksyong kaya mong kontrolin. Magagamit natin ang kahinaang iyon para hilahin ka palayo sa core. Kung magtagumpay tayo sa paghihiwalay sa iyo mula sa pangunahing istruktura, kahit ang iyong kapangyarihan ay makakabasag sa mga paghihigpit, sabi ni Hansen. Sige, sabi ni Fox Queen. Ngunit may isang bagay na kailangan kong itanong sa iyo, dagdag ni Hansen. Alam ni Fox Queen kung ano ang gusto niya, kaya sinabi niya ito ng diretso, kung mapapalaya mo ako, tutulungan kitang mapupuksa ang mga taong humahabol sa iyo sa labas. Maraming salamat, ate. Mukhang masaya si Hansen, ngunit wala talaga siyang gaanong tiwala sa plano. Hiniling ni Hansen kay Fox Queen na ipagpatuloy ang pag-uunat ng lumuwag na bahagi ng kanilang bilangguan para pigilan siya. Pinayagan din nito si Hansen na maunawaan ang palasyo sa mas malalim na antas. Binigyan ni Hansen si Fox Queen ng patuloy na supply ng trabaho para panatilihin siyang abala, ngunit ang pag-alis sa kanya sa bilangguan ay hindi magiging madali. Mas binigyang pansin niya ang pagpapanatiling abala sa kanya kaysa sa bisa ng plano. Ngayon na pansamantalang ligtas si Hansen, naisip niya kung paano siya makatakas. Nipalilibutan siya ng mga nakakatakot na kaaway. Kung siya ay isang king class elite, marahil ay makakapaglaban siya para makalabas. Ngunit sa ngayon, kaya lang niyang kumapit. Ang stone plate ay nakakonekta sa relic ng Sacred Leader. Marahil ay magiging kapaki-pakinabang ito kapag sinubukan kong iligtas si Little Flower. Hindi ko hahayaang makuha ito ni Edward. Napagpasyahan ni Hansen na maghahanap ng relic ng Sacred Leader kahit anong mangyari. Ngunit sa ngayon, hindi siya makalabas. At wala siyang ideya kung saan dapat ang monumento. Hindi magiging madali ang pagkuha ng relic ng Sacred Leader, tiyak na iyon. Magandang ate, bakit itinayo ni Ghostbone ang palasyong ito dito? May dahilan ba kung bakit napili ang lugar na ito? Umaasa si Hansen na makakuha ng ilang impormasyon tungkol sa kung saan maaaring ang banal na monumento. Si Fox Queen ay asawa ni General Ghostbone, kaya may posibilidad na may alam siya. Sumimangot si Fox Queen. Alam ko na nagkamali siya, at ipinadala siya ni Sacred Leader dito para mag-explore. Wala na akong ibang alam. Ibig sabihin ay may pagtatalo sa pagitan nila. Narinig ni Hansen ang pag-aalala ni Fox Queen sa kanyang mga salita. Si Fox Queen ay nakakulong ng napakatagal, at ang kanyang pagkabagot ay lumago ng husto. Mukhang gusto niyang may kausap, kaya nagpatuloy siya sa pagsasalita. Si General Ghostbone ay mukhang mamamatay tao, ngunit siya ay napakatapat kay Sacred Leader. Siya ang kanyang kanang kamay. Paano siya makakagawa ng pagkakamali na magpapilit sa kanya na pumunta sa ganitong uri ng lugar? May ibang nangyayari sa likod ng mga eksena, ngunit si General Ghostbone ay isang tahimik na tao. Hindi niya talaga sinabi sa akin kung ano ang ginagawa niya rito. Hindi masasabi ni Hansen kung si Fox Queen ay walang alam o nagpapanggap lang. Nag-isip siya sandali, pagkatapos ay sinabi, may nakita akong lugar na tinatawag na Ghostbone Town sa isang desyerto. Doon ba siya nakatira? Kumunat ang noo ni Fox Queen. Matapos manirahan dito si General Ghostbone, hindi na siya nagtayo ng bahay sa ibang lugar. Bakit may Ghostbone Town? Sabihin mo sa akin kung ano ang itsura ng lugar. Sinabi ni Hansen sa kanya ang tungkol sa bayan na natuklasan niya, ngunit wala siyang sinabi tungkol sa kung paano ito nasira. Nang marinig ni Fox Queen ang paglalarawan ni Hansen, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagbago sa iba't ibang emosyon. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, naiintindihan ko, naiintindihan ko. Ano ang iniisip mo? Tanong ni Hansen. Ngumiti si Fox Queen. Kung tama ang hula ko, ang bayan na iyong natagpuan ay talagang isang kanlungan para sa Sacred Leader. Ang Ghostbone Town ay isang outpost lamang. Kaya naman siya naroon. Ano ang lugar na iyon? Napakasaya ni Hansen. Sa wakas ay nakarating na siya sa mga misteryong ito. Pinag-isipan ni Fox Queen ang kanyang tanong. Sinabi mo sa akin na ang Sacred ay nawasak na matagal na ang nakararaan, kaya ang pag-uusap tungkol dito ay hindi na mahalaga. Kung si Sacred Leader ay nandito pa, hindi ako mangangahas magsalita.
Pagkatapos ng isang mahabang pagpost, nagpatuloy siya sa pagsasalita, pinangunahan ni Sacred Leader ang Sacred. Tinalo niya ang bawat nilalang na sumalungat sa kanya, at halos maging hari na siya ng buong Geno Universe. Ngunit ang bawat nilalang ay may habang buhay, at ang batas na iyon ay naaangkop din sa isang taong kasing lakas ni Sacred Leader. Walang sino man ang kayang labanan ang panahon, at ang kamatayan ay mahahanap tayong lahat isang araw. Ngunit ang makapangyarihang lalaking iyon ay ayaw mamatay na parang ibang tao. Kaya, hinahangad niyang mabuhay magpakailanman. Sa paghahanap ng immortalidad, nagsagawa si Sacred Leader ng maraming pagsubok. Alam ko na mayroong hindi bababa sa 100 sa mga iyon. Mukhang nahihirapan si Fox Queen na maalala. Ako ang asawa ni Ghostbone, at si Ghostbone ang pinagkakatiwalaang kanang kamay ni Sacred Leader. Medyo nalaman ko ang lahat ng ito kay Ghostbone, at kahit na kaunti lang ang sinabi sa akin, masasabi ko na ambisyoso ang pinuno. Nagpadala siya ng mga tao sa sakuna sa Planet Yuanli, ang kakaibang bagay sa Buried Dragon Valley, ang mga banal na espiritu sa mga santuwaryo, at ang espasyo ng demigod. Naghahanap sila ng susi sa immortalidad dahil kay Sacred Leader. Ang mga banal na espiritu sa mga santuwaryo. Ano ang mga iyon? Halos tumalo ng puso ni Hansen sa kanyang dibdib, ngunit pinilit niyang magmukhang mausisa lang. Hindi ko alam ang mga detalye, dahil narinig ko lang ito kay Ghostbone. Sa Sacred, may kakaibang xenogeneic space silang tinatawag na mga santuwaryo. Sinubukan ng pinuno na pag-aralan ang mga espiritu na hindi namamatay doon, sabi ni Fox Queen pagkatapos ng ilang pag-iisip. Mga espiritu, naisip ni Hansen, nanginginig ang kanyang puso. Kabanata 2260. Kung ang mga santuwaryo na binanggit ni Fox Queen ay ang mga santuwaryo na pinanggalingan ko, kung gayon ang mga espiritu na hindi namamatay na kanyang binanggit ay maaaring ang mga espiritu na pamilyar sa akin. Ang mga espiritu lamang sa mga santuwaryo ang may kakayahang mabuhay magpakailanman. Kung sila ay papatayin, maaari silang laging magparami sa kanilang Spirit Stone. Hanggat ang Spirit Stone ay buo, maaari silang mabuhay magpakailanman. Naniniwala si Hansen na ang mga espiritu na iyon ay ang mga espiritu na pinag-aralan ni Sacred Leader. Nang isaalang-alang ni Hansen ang pananaliksik na ito, naisip niya ang dalawang magkaibang posibilidad. Ang isang posibilidad ay ang Sacred Leader ay nagsasaliksik lamang ng kanilang paraan ng pamumuhay magpakailanman. Ang isa pa ay ang mga espiritu ay mga produkto ng pananaliksik na iyon na nilikha mismo ni Sacred Leader. Ano man ang paliwanag na totoo, ang pananaliksik ni Sacred Leader ay nabigo. Kung hindi, hindi siya mamamatay. Si Exi Chinking ay isa sa mga espiritu na pinakamatagal ng kilala ni Hansen. Sa mga santuwaryo, hindi siya kailanman mamamatay. Minsan ay tinanong ni Hansen si Exi Chinking tungkol dito, at sinabihan siya na nang ang espiritu ay pumasok sa universo ng Alliance, siya ay nahiwalay sa Spirit Stone. Naniniwala si Exi Chinking na kung siya ay mamamatay ngayon, hindi na siya makakabalik. Gusto ni Hansen na tanungin si Fox Queen ng higit pa tungkol sa mga santuwaryo, ngunit iyon lang ang alam niya. Karamihan sa mga nalalaman niya ay kanyang narinig mula sa mga pag-iisip ni General Ghostbone. Pinagsisihan ni Hansen na napapadali niyang pinatay si General Ghostbone. Kung nakapag-usap pa siya ng higit pa sa sinaunang elite, may posibilidad na masasagot ng lalaki ang marami sa mga tanong ni Hansen. Ngunit ang kapangyarihan ng itim na kristal ay lampas sa kontrol ni Hansen. Kumilos ng padalos-dalos si General Ghostbone, at sa huli, si Hansen ang hindi dapat sisihin. Tumahimik sila sandali bago sinabi ni Fox Queen, hula ko ang Ghostbone Town na nakita mo ay ang kanlungan ng Sacred Leader. Ang lugar ay marahil pinangalan ng Ghostbone Town para itago ang tunay nitong layunin. Ano nga ba ang kanlungan? Maraming beses nang narinig ni Hansen ang terminong iyon, ngunit hindi niya malinaw kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Dahan-dahang sumagot si Fox Queen, ang ideya ay medyo komplikado dahil magagamit ito sa maraming iba't ibang sitwasyon. Para lang maging simple, nakahanap si Sacred Leader ng paraan kung saan siya maaaring mabuhay magpakailanman. Ngunit hindi pa niya ito sapat na nabuo para magamit. Iyon ay isang bagay na mangangailangan ng kaunting panahon. Ngunit wala akong nakitang espesyal sa bayan na iyon maliban sa Sirampol, sabi ni Hansen. Ngumiti si Fox Queen at sinabi, iyon ay isang lihim na proyekto. Talaga bang sa tingin mo ay magiging madali itong hanapin? Ang bayan ay marahil isang panlabas na anyo o pasukan lamang sa tunay na kanlungan. Mayroong maaaring isang bagay doon na magpapahintulot sa iyo na makapasok sa kanlungan. Marahil ay kailangan mong hanapin ng mas lubusan ang lugar. Ang sinabi ni Fox Queen ay hindi tugma sa sinabi sa akin ni General Ghostbone.
Sinabi niya na ang banal na monumento ay nasa ibang lugar, naisip ni Hansen. Pagkatapos ay tinanong niya, ngunit nakita ko ang estatwa ni General Ghostbone doon, at binabantayan lamang nito ang gate. May isa pang estatwa sa loob. Si Sacred Leader ba iyon? Inilarawan ni Hansen ang estatwa ng emperador ng tao minsan, at pagkatapos ay naghintay siya sa sagot ni Fox Queen. Umiling si Fox Queen. Para maging tapat sa iyo, hindi ko pa nakita si Sacred Leader. Natatakot ako na kahit ang top 10 generals ay hindi pinayagan na makita kung ano talaga ang itsura ni Sacred Leader. Paano nangyari iyon? Hindi makapaniwalang tinitigan ni Hansen si Fox Queen. Hindi naman iyon kakaiba. Si Sacred Leader ay palaging nakasuot ng baluti na nagtatago sa kanyang mukha. Walang nakakaalam kung si Sacred Leader ay lalaki o babae. Ang alam ko lang ay ang kanyang hugis ay hindi masyadong naiiba sa iyo o sa akin. Ngunit iyon lang naman ang hugis na makikita sa kanyang baluti. Gamit ang kanyang lakas, hindi magiging mahirap para sa kanya na baguhin ang kanyang katawan o muling hubugin ang kanyang mga genes, sabi ni Fox Queen. Kaunting impormasyon na lang ang masasabi ni Fox Queen sa kanya. Kahit gustong ipagpatuloy ang usapan, wala naman talaga siyang alam. Kaya lang niyang ikwento ang mga sinabi at mga sanggunian na naaalala niya mula sa kanyang pananatili kay General Ghostbone. Sinuri ni Hansen ang mga tanikala na humahawak kay Fox Queen. Kapag kailangan niya ng pahinga, pumupunta siya sa Whitebone Hill para mag-ensayo. Ginamit niya ang The Story of Genes para linisin ang kapangyarihan ni Ghostbone. Ipinagpaliban muna ni Hansen ang pagsasanay ng kanyang Dangshan Sutra dahil ang The Story of Genes ay nangangailangan ng hindi katutubong kapangyarihan at iyon ang kanyang kasalukuyang taglay. Ang Blood Kirin, nang mapansin ang pagbabalik ni Hansen, ay agad na lumabas mula sa Lotus Mountain. Kumuha ito ng isa pa sa mga blood pair na iyon at tumakbo kay Hansen. Sinubukan ni Hansen na lumapit sa Blood Kirin dahil mukhang hindi naman ito agresibo. Nagparamdam iyon kay Hansen ng saya. Marahil kaya ko talagang paamuhin ang bagay na ito. Kung mayroon akong King Class Fighter sa aking tabi, marahil ay makakaharap ko ang mga kaaway na gaya ni Edward. Sinubukan ni Hansen na hawakan ang Blood Kirin, at nang gawin niya iyon, ang Blood Kirin ay hindi umiwas. Gayunpaman, ito ay isang napakamahiyain na nilalang, at mahirap lumapit dito. Sa parehong oras, sina Edward at ang iba pa ay sa wakas ay nakahanap ng pinto ng palasyo. Hindi nila ito mabuksan, kaya natigil pa rin sila sa labas. Bakit may palasyo dito? Iniwan ba ito ni Sacred Leader? Tanong ng isang King Class na Ice Blue Knight. Tignan mo ang arkitektura ng lugar na ito. Sa tingin ko hindi ito pag-aari ni Sacred Leader. Kung hindi ako nagkakamali, ang estilo ng lugar na ito ay kahawig ng gawa ni General Ghostbone, sabi ni Mr. White. Ano man ang nagtayo ng palasyong ito, kailangan nating makahanap ng paraan para mabuksan ito. Hindi tayo pwedeng pumunta sa monumento nang wala ang relic na kinuha ni Hansen. Tumingin si Edward kay Mr. White. Mr. White, magaling ka pagdating sa pag-unravel ng mga paghihigpit. May paraan ka bang buksan ang gate ng palasyo? Ang mga pader ng palasyong ito ay kakaiba. Hindi pa ako nakakakita ng ganito dati. Ang pagsira nito ay maaaring tumagal ng ilang dekada, marahil isang siglo pa. Bulalas ni Mr. White. Masyadong matagal iyon. May mas mabilis na paraan ba? Tanong ng Ice Blue Night King. Hinimas ni Mr. White ang kanyang baba habang nag-iisip. Ang pinakamagandang paraan para makapasok ay ang piliting buksan ang isang maliit na bahagi ng istruktura. Kung pagsasamahin natin ang ating lahat ng kapangyarihan, maaari iyon. Ngunit una, kailangan nating maghanda. At para doon, kakailanganin ko ang kooperasyon ng lahat. Makikinig kami sa anumang sasabihin mo. Tumanggaw sina Edward at Ice Blue Night King. Kailangan ko ng ilang bagay na wala sa base, kaya kailangan kong pumunta sa ibang lugar para kunin ang mga ito. Marahil ay aabutin ako ng isang buwan. Samantala, gusto kong magbantay kayo rito, sabi ni Mr. White. Pagkatapos ay isinama niya si Crime at umalis. Nananatili sina Ice Blue Night King at Edward malapit sa palasyo, sakaling lumabas si Hansen at subukang makatakas. Habang nakikipag-usap si Hansen kay Fox Queen, pinanatili niya ang kanyang focus sa istruktura ng bilangguan mismo. Halos hindi inaasahan, nakahanap siya ng paraan kung saan niya maliligtas si Fox Queen. Ngunit ayaw talagang iligtas ni Hansen si Fox Queen. Magdudulot lang iyon ng pinsala sa kanya. Sino ang nakakaalam kung gusto siyang atakihin ni Fox Queen sa sandaling makalaya siya? Ang mga shapeshifting foxes ay hindi ang pinakamabait na lahi, at kinausap niya lang si Hansen dahil nakulong na siya doon ng napakatagal at naging sobrang bored. Sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin niya kapag nakuha na niya ang kanyang kalayaan?
Alam ni Hansen na ang magagandang shape-shifting foxes ay nagayos ng pagbagsak ng mga buong lahi. Marami pang mga species ang nawala dahil sa kanila. Iyon ang isa pang dahilan kung bakit ayaw makipag-usap ng masyado ni Hansen kay Fox Queen.